And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ating pong message, living the transformed life. Mga kapatid, tayo po ay inuutusan at hinahamon. Be not conformed to this world, but be ye transformed. Yan po ang, I think, pag tiningnan natin ang ating sarili, unang-una, at ang ating church, at ang lahat ng mga Kristiyano, ay makakakita tayo ng iba-ibang uri ng buhay. Merong mga kahanga-hanga sapagkat talaga sila'y binago ng Panginoon. Kanina may bisita tayo dito. Inaamin niya na siya, unang-una, nung nakita ko siya nung 1999, siya ay cellphone snatcher. Pagkatapos, napunta siya sa drugs. Tapos, napunta siya sa pusher. Naging pusher siya ng isang drum na shabu. Pagkatapos, may pinapatay sa kanya na 2 tao. Pinatay niya. At siya ay nakulong. At ngayon, siya na ay isang pastor. Naglilingkod sa Panginoon. Of course, hindi natin siya kapareho ng faith and practice, but still, I love him in the Lord. Because he is really a changed man. He is a transformed man. At yun po, kahanga-hanga na ginagawa ng Panginoon. Hindi natin nahangaan ng tao. Ang hahangaan natin ay ang Panginoon na may kakayanan magbago sa buhay ng tao. At siguro meron dito sa atin na mga binagong buhay. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat makita natin a testimony ng binagong buhay, transformed life. Ang tanong na lang na natitira sa church na ito, sa congregation na ito, nabago na ba ang buhay mo? Gaano katindi ang pagbabago na ginawa sa iyo ng Panginoon? Ano ka ba dati? At ano ka na ba ngayon? Ang masama, yung iba, nung sila'y bagong ligtas, ay napaka mabait, mapagmahal, masayahin. Pero habang tumatagal sa Panginoon at sa church, natatransform, nagiging masungit. Baligtad ang transformation. Nagiging pikon. Nagiging mapunahin. Nagiging kuripot. Nagiging ayaw mag-participate. Hindi na siya masaya sa activities ng church. Madami na siyang napupuna. Mas marami ang napupuna niya na mali at mas gusto niya yung ganong buhay kaysa dun sa maging masaya at sumama sa mga anak ng Diyos. Transformed. But into the negative side. Sabi nga ng Star Wars, into the dark side. Huwag tayong ganun. Iwasan natin yun. Let us be transformed by the renewing of your mind. Papunta sa Panginoon ang transformation. Hindi palayo sa Panginoon. Hindi papunta sa sarili. Hindi para ma-entertain yung flesh. Because the carnal mind is always at enmity with God. Neither indeed it can be. The flesh is always at war with the spirit. Pagka ang flesh mo pinagbibigyan mo at hindi mo maiwasan na hindi ka magtampo, hindi ka maging bitter, hindi ka maging malicious, hindi ka maging angalero o angalera, hindi mo maiwasan dahil pag hindi mo ginawa, sasabog ang dibdib mo, that is devolution. That is declension. That is not an increase in the Spirit's control sa buhay mo. And that is what renewing
your mind means that you may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Papunta tayo sa kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Pagka ang napansin mo yung sarili mo na mas madalas pinagbibigyan mo ang sarili mong kalooban, instead na ipag-pray mo kung may nakita kang mali. Pag-pray mo. Silently. Huwag mo ipagsasabi yung mga napupuna mo. Because that will make you a tattler. And that will cause division. Pag-pray mo, Lord, sana po turuan niyo si pastor. And see how the Lord will work. Sana po turuan niyo yung leaders, yung deacons. Sana po turuan niyo yung kapatid na gumawa ng masama sa akin, hindi niya alam. Secretly pray for such things. Para hindi yung puro sasabihin ko sa inyo kung ano yung napansin ko dyan. Kaya ayoko sumama. Di ba? Nagpaplano ka pang ikalat yung maduming isip mo. That's devolution, that's declension. Living the transformed life is sometimes tricky. Because some people inside the church will live a transformed lie. Hindi transformed life. Transformed lie. L-I-E. They are living a life of a lie. They think they have been transformed because may ginawa ang Panginoon. Nagkaroon sila ng pagbabago sa buhay, but it is the lie of the devil. Para po sa mga ibang tao, yung napapansin nila sarili nila, dati sila ay naninigarilyo, hindi na naninigarilyo. Ligtas na. Dati amoy beho, ngayon hindi na. Amoy Givenchy na or amoy Gucci. Amoy Baptist. No? Dati ay amoy alak, amoy alcohol, amoy Chico. Alam niyo ba yung amoy ng Chico, yun ang amoy ng lasing? At yung pinaka-lasinggero na talaga, amoy mapanghi yung pantalon. Dahil sa, hindi na niya makontrol yung sarili niya. Amoy laway, at masama ang amoy. No? So, yan po ang nangyayari sa isang tao na akala niya, naligtas siya dahil nawala sa kanya yung alak, nawala sa kanya yung paninigarilyo, or yung dating gay ay naging tunay na lalaki. Bihira yan, ano? Kanina pinapansin ko yung nag-o-o-o eh. O-o. Minsan, doon mo malalaman kung may sabit pa yung iba eh. No? Pagka yung o-o niya, medyo, oops, may sapi pa si brother. No? Iba ang o-o niya eh. No? Pero, merong purihin ng Panginoon Diyos sapagkat merong mga tunay na gay na nagiging tunay na lalaki. At it takes the power of God. No? Kahit lunurin mo yan, hindi yan magbabago ng buhay. Pagka na born again yan, tsaka yan magbabago. Pero, merong mga LGBT na akala nila naligtas sila dahil nagbago sila. Kaya rin yan ng psychologist eh. Kaya rin yan ng threats. Kaya rin yan ng reformation or remorse. So, hindi porket nagbago ang buhay, ay nasave. So, that is a lie. Na ikaw ay na-transform, therefore, nasave ka. True salvation will cause transformation. And it is inevitable. But, a mere transformation does not mean salvation. Nakiwa niya? Tandaan natin yan. Ulitin ko True salvation will cause transformation.
medyo madali sa'yo. Pag ikaw ay naligtas, tunay na ligtas, yung Holy Spirit ang may force na magbibigay sa'yo na papadaliin niya yung mga bagay na pagbabago sa buhay mo. Magaan. Hindi ka kailangan na maraming therapy. No? 13 steps para sa Alcoholic Anonymous. Para ikaw ay mawala yung mga rehab. 'Di ba? Yung mga rehab, totoo naman nawawala yung paggusto nila sa drugs. Meron talagang nagiging totoong naaayawan na nila yung drugs. Pero hindi lahat ng nare-rehab ay merong ibang na-rehab, bumabalik. Okay? So hindi porket nagbago ang buhay, liligtas na. Kailangan huwag tayo magpapadaya sa kaaway dahil nagtatanim siya ng mga damo sa tunay na palay. Kasama po yan, tumutubo. That is a transformed lie. Yung iba ay, halimbawa, yung Muslim, nagiging Kristiyano. Hindi lahat ng Muslim na naging Kristiyano ay totoong naligtas. No? Hindi lahat ng Jew na naging Kristiyano, sumama sa church, naligtas. Example, sa Bible is yung Judaizers. Diba? You are yet in your sins. You are fallen from grace, sabi ni Paul. Because you require circumcision. Even after you have already believed in the Lord Jesus Christ. Sasabihin mo, unless you are circumcised, you cannot be saved. Ang tawag doon, Judaizers. And therefore, ano yun? Totoo bang naligtas yun? Hindi. Dahil meron silang hangover pa doon sa Jewish religion. Hindi pa nila binitawan lahat. So, yun po ay, alam nyo, wala pong half-saved. You are either fully lost or fully saved. Walang half-saved. No? Naniwala, sumampalataya sa Panginoong Kristo, naniwala na siya ang Son of God, naniwala na yung dugo ni Kristo ay nakakaligtas, pagkatapos, kailangan pa rin ng tuli. Half-saved. A half-saved is a full hell-bound sinner. Hindi siya tunay na liligtas. And what else? Meron pong transformed lie and merong, I can say, transformed line. L-I-N-E. What is a transformed line? Nagbago yung lengguwahe. May linya siya na parang nakakabilib na siya ay ligtas na nga. Kasi nagbago na yung lengguwahe niya. Dati, palamura. Ngayon, praise the Lord! Dati, puro, ay, Sos Mariosep. Ngayon, hallelujah! Hindi na siya, iniwan niya na yung mga Mariosep niya. Iniwan niya na yung mga, Diyos ko! Yun. Iniwan niya na yun. Alam niya, blasphemy yun. So, nag-iba na ng lingwahe. Meron pa ngang mga preachers minsan sasabihin nila I am Baptist born, Baptist bred, and when I die, I will be Baptist dead. Hindi, Baptist talaga, no? Pinalaking Baptist, hanggang mamatay Baptist, kandado sarado. Parang Katoliko rin. So that is a mimicking of the language of the redeemed. And that should not fool us into just accepting that somebody is really truly saved. Ngayon, pagka nagte-testimony sa church, hindi natin sasabihin na, tanungin nyo pa, baka hindi totoong saved to. Tatanggapin natin yon at face value. No? Pero, constant yung
follow-up, yung affirmation. Kasi sabi naman din sa Bible, make your calling and election sure. Oh. Sabi ni sa Peter, for if you do these things, you make yourself as a Christian. No? Hindi ko na makot ng maayos. Pero add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge all of those things. So, because if you do these things, you will show to yourself that you are in the kingdom. So, kailangan po, yung transformed blind ay hindi tayo mahalata natin yung sarili rin natin, ano? Baka tayo ay gumagaya lang. Baka nagugustuhan lang natin yung mga awit. 'Di ba? Pwedeng makikanta ka sa Baptist Church at mag-enjoy ka sa kanta, lalo na kung maganda boses mo kaysa sa amin. Maganda boses mo, kahit walang music, kahit walang minus one, kumanta ka, talagang nakanganga kami lahat. At sasabihin namin, more. Kasi ganda ng boses mo. Pero, it could only be a show. It could only be a demonstration of my talent. And you are just singing the songs of Zion. Nagagaya mo lang kasi hindi ka click sa sa Grammy. Hindi ka click. Hindi ka napapansin pag kumakanta ka sa mga kantahan ng mundo. Pero sa church, hangang-hanga sa'yo. Kaya doon ka nag-major. So that is just a transformed line. Because you can mimic the language, the behavior, the dress, diba? Pwede, the hairstyle, you can imitate those things. You can even imitate tears. No? Maiyak-iyak ka. Merong mga illustration yung aming dating pastor na ang dami raw yung Amerikano nagpipreach, ang dami nag-forward, umiiyak. Pero napansin niya, puro young lady yung nag-forward. Kasi si Bob Hughes, parang mukhang artista daw. Gusto nila close up, kaya umiiyak silang ganyan, nagpo-forward sila. Hindi dahil sa na-touch sila doon sa message. Gusto lang makita yung mukhang artista. Nakapos nilalapitan kasi, why did you come forward? Yan, di nadikit na yung pisngi mo sa pogi. Yun. So may mga ganon. At ito po ay nare-reveal yung ating puso. Minsan, kahit umiiyak tayo, hindi totoo. Of course, very famous yung good works does not mean you are saved. Minsan, pwede mong gayahin. No? Yung feeding program, medical program, dental program, at kung ano-anong program ng church. Sasama ka dyan because it feels good. You are living a transformed lie and a transformed line. But in truth, the whole thing is a lie. Even our doctrines, pwedeng aralin niya ng mga unsaved. At pwedeng ituro ng mga unsaved. Kanina kinikwento ko kay, I don't know if I recall correctly, but I think this is the real story, na yung gumawa ng All Hail to Thee, Emmanuel. All hail to Thee, Emmanuel, was an unsaved man. When he created the song, he was not saved. Kaya lang, gusto niya lang patunayan sa mundo na sa Church of England na kayang gumawa ng magagandang kanta para sa church, yung hindi ligtas. Hindi talaga mananiniwala kay Kristo, pero gumawa siya ng All Hail to Thee, Emmanuel. We cast our crowns before Thee. Pero nung kinakanta na yun ng iba-ibang churches, nung narinig niya na yung mensahe, nung ginawa niyang kanta,
siya mismo ay sumampalataya din sa Panginoon by his own song. And of course, by the preaching of the Word of God. Wala naman naliligtas sa kanta eh. So, yan po ang power ng Panginoon. Makikita po natin itong sinasabi ko that there are transformed liars and transformed mimickers sa Hebrews 6 and Hebrews 10 na kung saan it is impossible, sabi to them who are already, tingnan nga natin, Hebrews 6, those who were once enlightened and those who have tasted the heavenly gift, it is impossible to bring them again to repentance. So, anong ibig sabihin yan? May mga tao na nasa church, okay, and they have tasted the heavenly gifts, the gifts of the Spirit. Kumbaga, napasama sila kasi. Napasama sila sa church. So, kung ano yung activity ng church, nagagawa nila. Okay? So, tingnan natin. It is impossible. Verse 4, Hebrews 6:4. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. See? So, ito yung mga nangyayari dito sa church. Tayo ay nakakalasa ng mga gifts of the Spirit. Pero kung merong among us na hindi totoo yung repentance, makikita niya at magagaya niya ang naibibigay sa ating gifts of the Spirit. At sabi rito, kung ang tao na yan, sa verse 6, if they shall fall away, they cannot be renewed again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Biro mo, na naging leader na siya, o baka naging pastor, naging faithful, naging singer, naging isa sa mga talagang andun lagi, inaasahan. He tasted the heavenly gifts, enlightened, marunong magsalita ng Baptist talk, tapos nag-fall away, na-offend, hindi na umattend. Ano yun? Nawalan ng kaligtasan? Hindi. Hindi talaga siya naligtas. Kaya, nangyari sa kanya, according to the proverb, the dog has returned to his own vomit and the swine to his wallowing on the mire. Dog pa rin siya, hindi siya naging sheep. Never have been sheep. My sheep hear my voice. I know them. They follow me. So, yung sheep talaga yon. Yung dog talaga yon. Pero pwedeng yung dog napasama sa sheep. Yung wolves, pwedeng in sheep's clothing. Kaya, kailangan aware tayo dyan eh. No? Habang nagpipreach tayo ng transformation, bakit may mga tao na parang hindi matransform? Bakit ang hirap? So, alam mo na ngayon na may ganun pala. Kaya wag ka nang magtaka at wag mo nang sisihin yung sarili mo na siguro ako hindi magaling na pastor. Kasi you are dealing with a wolf. You are dealing with a dog. You are not dealing with a sheep. Kaya ganun. Matigas ang puso. And I'm happy na sa ating congregation, malalambot ang puso. Yan po ang madaling kausapin na church members. No? Masaya tayong lahat. Biro mo, ito, nandito tayo ngayon. Galing sa Quezon City, yung iba galing sa Lucena, galing sa Taguig, galing sa iba-ibang parte ng Imos. Meron tayong convenient na mga kama na walang lamok. At
Pero dito may aircon, masarap. At magandang facilities, no? 'Di ba? Pero siyempre, hindi mo pwedeng hindi sabihin na mas gusto ko pa rin doon sa sarili kong higaan. Mas mahimbing ang tulog ko ron. Dito, dislocated tayo. Oh. So, pero paano tayo nagiging willing na pumunta sa isang lugar na kagaya nito? Because we want to be together as children of God. We want to fellowship. We want to learn the truths of Zion. The truths of the Word and the Lord Jesus Christ. Bakit? Sa ibang tao na magre-resist niyan, hindi pa na-transform. Pero yung mga nandito ngayon, yan, this is the evidence that you have been transformed. Kahit yung iba may sakit, pumupunta dito. Hindi niya ginagawang dahilan. Yung iba walang pera, nag-produce. Isipin mo yun. At yung iba na mga mahal ang mga anak ng Diyos, nag-sponsor. Isipin mo yun. No? Meron silang kahabagan, meron silang mercies of God. Hindi yung, bala sila kami, basta may pera kami, may pambayad kami sa kampi. Sila wala. Tough luck. Bala sila sa buhay nila. Produce sila. Hindi ganon. Hindi ganon ang thinking ng may mercies of God. Meron siyang kahabagan ng Diyos na iniisip niya, kawawa naman yung ibang kapatid, gustong pumunta pero walang pambayad. Sige, meron akong pang-sponsor, meron ka extra, Diba? Yung iba, ewan ko, bakit? Kaya naman, pwede naman, pero ayaw. Yung iba, si Brother Eric, halimbawa, gusto ko sana, kaya lang yung tatay ko, iiwan ko, walang mag-aalaga. Si Brother Rudy, kayo misis niya, may sakit. Si Sister Glo, gustong-gustong pumunta, tsaka si Brother Nick. Kaso yung nanay ni Sister Glo, hindi lang maiwan. Fluctuating ang BP. So, I appreciate also na pagka ikaw ay gustong-gusto mong pumunta, nagpapaalam ka. Hindi ko naman nire-require na, lahat kayo na hindi pupunta rito, magpaalam kayo, otherwise, kakastiguhin ko kayo. Wala namang ganun requirement Pero yung merong soft heart, willing mind, transformed life, hindi mo i-require, pero, Pastor, gusto kong pumunta. Kaya lang ito. See? Nakaset na yun. Sister Glo, nakaset na. Pastor, siguro mga after lunch, andyan kami. Sipin mo yun. Tapos mamaya-maya sabihin, Pastor, pasensya na. Hindi pwede. So, okay. You show yourself something which really wants to be with the people of God. Ngayon, yung iba, what will we say if we are really transformed? I expect, sa aking sarili lang, hindi yung I expect, I demand. Dalawa yun I'm not demanding anything, but I expect. Kasi kung ako yung isang tao na gustong-gusto ko nandyan, tapos hindi ko kaya, may problema, something, titingnan ko man lang yung pictures na pinapadala ni Nena. Sayang, saya-saya nila. Tingnan mo. Thank you, Sister Nena. At least nakita ko kung gaano kayo kasaya. Pipindutin niya yung love 3 beses. Love. Lagab. Na-appreciate niya kahit pictures, kahit na recording. Papanoorin niya yan. So, bakit? Kasi namimiss niya. Hindi yung, ayoko makita yan. Ano yun? Hindi ko sinasabing merong ganon, Pero, baka may mapupunta sa ganon. I hope, wala.
So, this is a transformed life. What is a transformed life? It comes from a regenerate soul. And only God can do that. Bago ka magkaroon ng transformation na totoo, dapat regenerated ka. Kasi otherwise, yung transformation mo, either negative, palayo sa Panginoon. Sa umpisa maganda, tapos palayo. Sa umpisa mabait ka, ang ganda-ganda ng testimony mo, ng fellowship mo, nagiging kang masungit. No? May problema tayo. At ikaw lang ang makaka-identify niyan. It is between you and God. But ito masasabi natin, a transformed life can only come, a truly transformed life, which is compliant with the Word of God, which says that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi lang kasi transformation ng kailangan eh. Kailangan renewed mind at kailangan yung transformation mo ay good. Yung transformation mo ay acceptable. Sino yung nag-judge kung ano yung acceptable at saka hindi? Hindi yung pastor. Hindi rin yung church. Panginoon. Di ba? Acceptable and perfect will of God. So, hindi porket nagbago ka, ayos ka na. Kailangan nagbago. Yung pagbabago sa buhay mo, kailangan acceptable sa Diyos. Dahil servant ka ng Diyos, hindi ka servant ng kung sino man. We have to give an account of ourselves to God. So real transformation has to be acceptable to God. And when real transformation happens, the change is from the core of the heart. Sa kaibuturan ng puso. God the Father will act through the Holy Spirit, and He will make men live and desire to be like the Lord Jesus Christ. Yun yung transformation. Meron goal. We are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So, ang center is Christ Jesus. We are constantly transformed into the perfect image of His Son. Hindi yung nagiging kamukha kayo ng pastor. Merong mga Baptist na dahil sa sobrang hanga nila sa pastor, kung mag-preach, parang si pastor din mag-preach. No? Kung mahilig sa ganun yung pastor niya, gaganon-ganon din siya. Kung mahilig magpatawa, lahat ng jokes sinusulat. No? Kabisado yung joke. So, hindi ganon. We are transformed into the image of Christ. Siya yung ginagaya natin. Be transformed. Transformation becomes doable, easier, delightful, and parang natural. No? Madali. Magaan. Yung transformation ng buhay mo, magaan. Yung mga mahilig sa pamahiin. Yung nanay ko mahilig sa pamahiin. Nagpapalayas yun ng katulong pagka walang kaabog-abog, bigla, sige, uwi ka na sa inyo. Tapos, Nay, ba't mo pinauwi yun? Mabigat kasama yun. Yung kanyang expression, mabigat. Paano niya kaya nalalaman yung mabigat tsaka magaan, So, may mga ganon. Ako, nung pumasok ako sa Abesco, alam niyo paano ako nakapasa? Hindi doon sa interview. Pinapunsoy ako nung may-ari. Okay, tanggapin yan. Klase, no? Punsoy. Doon kay Buddha, sa harap ni Buddha, aging siya. So, sa atin pong walk with God, tayo ay natatransform into the image of Christ, the acceptable sa Panginoon.
we do things lighter, no? Easier, doable. Hindi mabigat gawain. Pansinin natin yung sarili natin. Pag tayo ay in opposition doon sa isang desisyon, pansinin natin sarili natin. Baka ikaw lang ang ganun. Yung iba lahat sumusunod, maayos, masaya. Ikaw hindi. Tapos magtataka ka, ba't tanggap kayo ng ano? No? So yun may ganun. Mahirap. Ang gagawin natin sa ganun? No? Pag laging kontrapelo, tayo masaya, naintindihan natin, yung lakad ng church, we are together and we want to move forward. Merong isa na humihila paatras. So sana magkaisa tayo. Hilahin natin papunta sa tamang attitude. Cheaters and liars become honest, and haters and bitter persons become lovers and better, even lovers of the unlovable. Ito ay isang test. Papasok kayo dyan, may makikita kayo ng mga nakahubad, payat na payat, di ba? Tapos madungis. Tsaka hindi lang dyan, dun sa ibang lugar. Sa lugar ninyo siguro. Ano nararamdaman mo pag nakakakita ka ng ganon? Na? Gusto mo bang kausapin yun tungkol kay Kristo? O gusto mong layuan? Baka nakaawan ako nito, baka hingian ako nito ng limos. Ayokong kausapin to. Diba? So if you have a transformed mind, you have the ability to love the unlovable. Na dati, iniiwasan mo, pero ngayon, dahil na-transform ka, dahil kumilos ang Panginoon sa'yo, gusto mong kausapin. Gusto mo siyang i-lift up to the feet of the Lord Jesus Christ. Gusto mong i-lift pati yung kanyang economy, yung kanyang economic situation. Siguro iniisip mo, next time dumaan ako sa harap nitong mama na to, may dala akong cheesecake. Oh, di ba? Cheesecake, di ba? Oh. Kasi ang daming cheesecake doon sa bahay Sayang yung iba Bigay ko sa kanya isa. O chip, ano yan? Chocolate chip cookies. Yan. Chips Ahoy, yan. O tostados, yan. So, di ba? Imbes na iiwasan mo, nagpaplano ka na next time, gusto kong makausap ito at ma-share ko yung gospel sa kanya. Because you have been transformed. Alam niyo doon sa ating building, sa ating church, tuwing dadaan kami doon sa mga bata, Nay! Pag nakita si Luz, Nay! Lahat yun. Parang yung mga nanay nila gusto na rin kumuha. Nay! Very famous pag dumadaan ako, pag ako dumadaan yung sasakyan natin, Nay din tawag sa akin, Nay! Kala kasi nila doon si Luz No? Kahit na pakaliwa o pakanan, basta yung mga bata nandun. Hello! Hello! Ganun. Tayo ba ginaganon? Dapat even more so. No? Kasi nambabati ka pag lalabas ka dyan. Kamusta po kayo? Di ba? Hindi ka masungit. Kahapon, lumabas akong ganyan. Huminto ako, hindi ako nagput. Put! Put! May nakaharang na motor. Put! Di galit na sa'yo lahat kapitbahay. Ingay-ingay mo. Tumigil lang ako. Tapos nakita nila, ba't kaya tumigil yung van na yun? Uy, nakakahiya naman kay tatay, Tatay tawag sa akin, bata pa ako. Kaya naman, yung motor, kaya nyo bang magpa-andar yan? Tabi nyo. Pira, may dadaan, Tahimik ka lang Hindi ka nakikipag-away.
Oh. Kung hindi ka transformed, beep, 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 beep. Hoy! Ano ba naman kayo? Talagang pulang-pula na yung pisngi mo, gusto mo nang mamaril. Baptist ka eh. Hindi ka ganon. Hindi tayo ganon. Diba? Prospect lagi. Lahat ng dadaanan mong tao, prospect for salvation. Hindi prospect for anger. May rights ka, tama. Right of way yon. Meron kang karapatan na nakadaan doon freely. Pero, isa-set aside mo yung rights mo because you are a transformed man, set aside mo yung rights mo for the sake of God's glory. Oh, example lang yun. Prideful and challengers, suspicious, malicious people choose the path of least resistance when you are transformed. You support the weak. You become one of the church-minded builders rather than opposers. So, yun po ang ginagawa ng Panginoon sa isang tao na gusto niyang baguhin. Gusto niyang i-transform. Sana po lahat tayo mga kapatid ay makaramdam na kumikilos ang Panginoon sa atin. As the days go by and as the years, we are transformed into a better man, a better Christian. Not stagnant, not devolving, but a better walk with God for a better resurrection.